Demon Emperor Chapter 654 hanggang 655. Nagpapatuloy. Wow, napakagandang lugar, parang paraiso. Ito pala ang loob ng dalawang dragon ni Mang Kanor. Napakaganda, maaliwalas ang hangin at walang polusyon. Lahat kayo na naglalakad dyan, palagay ko, kayo ang Demon Semengsekto. Tama? Kung ganon, sumunod kayo sa akin. Wow! Unang beses ko palang makakita ng napakagalang na ethereal stage! Isang ethereal stage na eksperto. Ang mismong sasalubong sa atin na parang katulong. Kahanga-hanga talaga. Ayos lang yan. Huwag kayong masyadong maging humble sa kanila. Bisita tayo rito. Isa kayong kagalang-galang na bisita rito. Kaya dapat lang na pagsilbihan namin kayo. Dito po ang daan mga sir. Sumunod kayo sa akin. Nakakahiya kayo. Parang ngayon lang kayo nakakita ng ethereal stage. Sa labas ng bahay natin. Ito ang nilagay na batas ng dalawang dragon ni Mang Kanor. Dito, ang ethereal stage na eksperto ang pinakamahina. Kung hindi sila ang sasalubong sa atin, sino ang inaasahan mo? Ang dalawang pinuno nila? Ugad ka ba? Kung ganon, ang ibig mong sabihin ay, ang dalawang dragon ni Mang Kanor ay tumitingin sa potensyal ng isang tao. Kung gaano kalayo ang mararating nito sa buhay. Hindi ang taas ng lakas nila. Napakatalino mo talaga, Chupa. Tama ka. Tinitingnan nila kung anong potensyal ng isang tao at tutulungan nila itong lumakas kung hanggang saan ang mararating niya. Kaya nga ginaganap nila ang pagtitipo ng dalawang dragon para makahanap ng mga bagong talentadong mag-aaral. Kaya huwag niyong mamalitin ang sarili niyo. Malay niyo kayo na ang susunod na mapipili. Kagaya na lang ng taong yan sa pagtitipo ng dalawang dragon. Kung sa labas niya lumaki, ang pinakamalayong mararating niya ay bunting piring lang o di kaya profound stage. Kapag nakapasok ka na sa lugar na to, bibilis ang paglakas mo. Malupitong yang, masyado ka namang mapanglait. Hindi magandang laitin mo ang isang tao na masasaktan siya at harap-harapan pang naririnig niya. Hindi naman niya ako narinig siguro. Dito kayo tutuloy sa hotel na to. May 15 tulugan dyan. Kayo na ang bahala. Basta tandaan nyo lang ito. Bawal mag-away sa dalawang dragon ni Mang Kanor. Dahil matinding parusa ang kakaharapin nyo kapag nakipag-away kayo rito. Wala naman siyang sinabi. Sa palagay ko, hindi niya ako narinig. Sir, gusto ko lang itama yung sinabi nyo na tungkol sa akin. Ang mga ibinibigay na ayuda sa amin ay sakto lang. At kung papaano ko naman narating ang lakas na ito ay hindi makatungkol sa ayuda. Sa palagay ko, isa kang venerable sa sekto nyo. Tama ba ako? Marami ka rin sigurong nasayang na mga ayuda. Pero pumunta ka rin sa pagtitipo ng dalawang dragon dahil sa biyayang bigay nito. Yan ang tinatawag na narating mo na ang pinakahangganan mo. Wala ka nang ilalakas pa. Kapag nagsayang ka pa ng ayuda, mas lalo ka pang tataba ng husto. Sinong tinatawag mong matabang baboy? Kupal ka! Halika rito at sabihin mo ulit yun sa akin! Okay, tama na ang maritisan. Pumili na kayo ng kwarto. Gagamutin ko kayo para makapaghanda na kayo sa pagtitipo ng dalawang dragon. 2 araw mula ngayon. Yay! Hooray! Sa wakas, magagamot na rin tayo! Sa wakas, nakaligtas din tayo! Tangina, ba't ang ingay-ingay niyo dyan? Nasira niyo tuloy ang magandang pamamasyal namin ng master ko. Para kayong mga aso na tahol ng tahol. Kayo pala ang Demon Semengsekto. Ano ngayon sa'yo, kupal? Sino ang pinuno niyo rito? Ako, bakit mo tinatanong? Ang pinuno nila ay 3 grado ng Radiant Stage lang. At ang iba ay mga baldado. Wala na bang ibang talento sa Demon Semengsekto? Puro na lang basura ang ipinadala nila dito at mga tanga pa. San kaya nanggaling ang dalawang kumag na to? Alam ko na, ang kailangan lang nating paghandaan ay ang Mystical Heaven Secto. Bata, tayong kapatid lang.
Alam mo ba kung bakit kayo ang pinadala rito ng pinuno ng sekto niyo? Dahil pinatawag namin sa sahig ang lahat ng mga kapilipiling mag-aaral niyo. Kaya wala na siyang may papadala rito, kundi kayo lang. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Dahil nakalabas ka sa sekto niyo para mamasyal at makita ang mundo. Ako nga pala si Hosyong ng Beast Timing Sekto. Beast timing sekto. Haha, si Huyo, yun pala ang ginawa mo. Dahil magaling kayo sa pagdadaldal, mas magandang bumalik na lang kayo sa pinanggalingan niyo. Kung gusto niyo pang mabuhay. Ha ha! Kung ganon, inaasahan mo pala na magpapasalamat ako sa'yo. Dahil nanggulo ka sa bahay namin. At pinagsasapak mo ang lahat ng mga kapili-piling mag-aral namin. Kaya kami ang nakapunta rito sa pagtitipon ng 2 dragon. Ganon ba ang gusto mong palabasin? Wala akong masyadong pakialam kung magpasalamat ka man sa akin. Ang gusto ko lang ipaalam sa inyo ay sumuko na kayo agad kapag nasa arena na kayo. Huwag niyong isipin na kahit segundo ay pagbibigyan ko kayo. Dahil sa mga baldado kayo at hindi makalakad ng maayos. Ang tropa mong ito ay isang pakitang tao. Kung ganon, nakalis na ang 2 kumag na yon. Magsimula na tayo sa mga gagawin natin. Ano itong nararamdaman ko? Hindi ko makontrol ang lakas ko. Napakaraming course energy ang lumalabas sa katawan ko. Ano kaya yung nangyari sa akin? Chupa, may problema ba? Hindi ko alam. Naramdaman ko lang na biglang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Balak mong sunugin ang buong bahay ah. Batang kapatid, ano ba itong ginagawa mo? Patayin mo yung apoy. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Bigla ko lang naramdaman. Ang nakatadhanang magiging karibal ko ay nandito. Tanungin muna natin si Chupa kung anong nangyari. Kumusta ka na, Chupa? Ayos ka lang ba? Wala lang ito. Siguro may nararamdaman lang ako. Ang pagtitipon ng 2 dragon ay hindi magiging madali para sa atin. Ang 2 dragon ni Mang Kanor ang pinakamalakas na puwersa sa kanlurang lupain. Kaya hindi ka taka-taka na hindi ito madali. Wala na kahit sino. Kasama na doon ang mataas na rangko na 3 sekto. Hindi sila magyayabang na abot kamay nila ang tagumpay. Malaki na ang pasasalamat ko sa'yo dahil sa naitulong mo sa sekto. Kaya wag mong masyadong pahirapan ang sarili mo tungkol dito. Ikaw lang naman ang nagsabi niyan na gusto mong mapabilang sa mataas na rangko na 3 sekto. Hindi namin hinihingi sa'yo na dalhin mo kami sa pinakataas. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. Ha ha ha! Masyado mo namang pinapahirapan si Stewardess Chupa patungkol dito. Mataas na rangko na 3 sekto baka mo? Huwag mo sa akin isisi dahil nagkamali lang ako ng nabanggit. Huwag mong sabihin yon. Maganda sa kabataan na mayroon din silang malalaking pangarap. Ang ibig sabihin nun, magharap kami ng katapat ko. Kayo ba ang mga tao ng Demon Semeng Sekto? Pakiusap, sumama kayo sa akin sa Heaven Racing Pavilion para pag-usapan ang patungkol sa pagtitipon ng 2 dragon. Kami ngayon ang mga matatanda rito. Pag-iusap, ituro mo sa amin ang daan, kapatid. O sige, magsimula na tayo para matapos na to. Pumili na kayo ng mga kwarto at kainin nyo na itong akin. Pagkatapos nyo kainin yan, i-relax nyo lang ang butotoy nyo para lumakas kayo. Anong laman nito? Heaven reaching feel? I feel the heaven! O mas kilalang Viagra? Magagamot nito ang mga sakit sa katawan nyo at magkakaroon kayo ng panibagong buhay. At ito rin ang gamot sa zombie na lason. Kapag kinain nyo yan, sigurado akong mag-iiba ang katawan nyo. Hindi ba nakagamit na kami nito? At sinabi mo na isang beses lang ito gagana. Isang beses nga gagana ang epekto nito. Pero hindi katulad ng pagpapagaling sa lason sa katawan nyo. Ang proseso ng pagtanggal nito ay kakaunti lang ang epekto sa inyo. Hindi katulad ng iba sa inyo na unang babatak pa lang. Ang ibig mo bang sabihin ay malaki ang epekto nito? Kapag ginamit ito bilang pagtanggal ng lason? Ay nako, sayang naman. Dapat hindi mo na ako uminom nito ng maaga. Kung hindi ka uminom niyan nung una, wala ka na ngayon sa mundong ito para uminom ulit ng pangalawa. Tama na ang satsat at pumunta na kayo sa mga kwarto niyo. Ang mga tao talaga, hindi nila alam kung kailan tama na. Buti naman at tapos na lahat ng problema. Makakapagpahinga na ako. Sino na naman kaya ang buwisita na to? Wala dito ang mga venerables, kaya bumalik ka na lang sa susunod. Pumunta sila sa Heaven Racing Pavilion. Siya nga pala, anong kailangan niyo sa kanila? Chupa! Namiss ka namin!
Sugar, Yuning, anong ginagawa niyo rito? Huwag niyong sabihin sa akin na sumali rin kayo sa pagtitipon ng 2 dragon. Hindi ka namin katulad na isang mandirigma. Pumunta kami rito para manood ng sine. Manunood kayo ng sine dito? Ang pagtitipo ng 2 dragon. Doon nakasalalay ang posisyon ng 9 na sekto. Ang kanilang mga ayuda at ang mga lugar na magiging hawak nila. Bawat bansa ay magpapadala sila ng kinatawan para malaman ang magiging pagbabago. Dahil makakaapekto ito sa darating na hinaharap, katulad na lang ng Demon Semeng sekto. Kapag naging gitnang rangko na sila ng 3 sekto, magkakaroon kayo ng mas malaking sakop na lugar at maraming ayuda. Pwede rin kayong magkaroon ng sariling bansa na hawak niyo. Kaya pala ang mga matataas sa Demon Semeng sekto ay palagi silang stress patungkol sa paligsahan. Gagawin nila ang lahat para makuha ang malaking gantimpala at napakaraming ayuda. Kung ganon ang sinasabi mo sa akin, ang 3 gitnang rangko na sekto ay may sarili-sarili silang hawak na bansa. Samantala, ang 3 mababang rangkong sekto ay hati-hati silang 3. Katulad na lang ng 3 nagbabantay sa Pilipinas na sekto. Totoo yan at pwedeng hindi rin. Ang tinutukoy dito ay kung gaano karami ang ayuda na nakukuha. Tingnan mo ang Bisteming sekto. Nasa mababang rangko lang sila ng 3 sekto. Pero may sarili silang bansa na Mindanao. Pero kakaunti lang ang ayuda. At sila lang mag-isa ang nagmamayari ng bansang yon. Ang Pilipinas ay katabi ng Mindanao. Pero maraming ayuda ang nakukuha dito. Talagang napakadami. 2 mababang rangkong sekto at 1 gitnang rangkong sekto ang naghahati-hati rito. At tungkol naman sa mataas na rangko na 3 sekto, mayroon silang mas malalaking bansa at 10 beses ang laki na nakukuhang ayuda. Kaya ang unang emperador ay sekretong nakipagkasundo sa mga taga Mindanao. Naapektuhan nito ang nakukuhang ayuda ng mga sekto. At tungkol naman sa usapin ng mga bansa, hindi ito pwedeng pakialaman ng mga sekto. Dahil yan ang inilagay na batas ng 2 dragon ni Mang Kanor para maiwasan ang kaguluhan sa buong kanlurang lupain. Kung ganun, ito palang taktika ng 2 dragon ni Mang Kanor para mapalakas pa nila ang puwersa ng kanlurang lupain. Para silang isang gulong sa kanlurang lupain na pinapaandar ng makina para lalo pang lumakas ang pagkontrol sa 9 na sekto ng 2 dragon ni Mang Kanor para mahawakan nito ang buong kanlurang lupain. Madali lang itong isipin, pero masyadong malalim ang korupsyon at nagbibigay ito ng magandang resulta sa kanila. Katulad na lang ng isang hayop, kakatay na lang nila ito. Ganon ang mga tirada ng 2 dragon ni Mang Kanor. Ano sa palagay niyo? Ang lasinggirong matandang ito, paano siya nakapasok dito? Senyor, galing ba kayo sa 2 dragon ni Mang Kanor? Ang 2 dragon ni Mang Kanor ba kamo? Ha 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 ha. Noon yon, pero ngayon, hindi na. At dito nagtatapos ang chapter 654 hanggang 655. Maraming salamat po sa panunood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chupa.